ang nadaraig at di nadaraig o invincible at invincible ignorance. Magbibigay ng halimbawa si ma'am at tatalakayin natin kung ito ba invincible o vincible ignorance. Halimbawa, isang pulubi ang lumapit sa iyo at humihingi ng pera. Ngunit, binigyan mo siya ng pagkain sa halip ay pera. Ano kaya ang kamangmangan o ano kaya ang uri ng kamangmangan ang ginamit dito? Okay, tama. Ito ay vincible ignorance. Ano po kaya ang vincible ignorance? Pag sinabing nadaraig, ito yung kawalan mo ng kalaman sa igasang gawain, subalit may pagkakataong itama. Dahil dun sa kwento ng isang pulubi, kahit hindi mo alam kung saan niya gagamitin ng pera, ngunit para maging maayos, ay nagkaroon ka ng paraan para itama ito. Saan nagbigay ka na lang ng pagkain, halip ay pera. Ngunit naman dito sa isang halimbawa kung saan ang pulubi ay humingi ng pera at binigyan mo rin siya ng pera, nung umalis ka, ay pinambili niya ito ng rugby. Ito ay tinatawag naman na tama, hindi nadaraig or invincible ignorance. Ito yung kawalan mo ng kalaman na mayroon siyang hindi alam na dapat niyang malaman o kaya naman walang posibleng paraan upang malaman ang isang bagay. Dahil dyan, katulad dun sa nangyari, ay umalis ka na kaya wala kang kaalaman o paraan upang malaman kung ano ba yung magiging kahinatnan ng kilos. Dahil dyan, naalala nyo na ang ating pinag-aralan nung unang markahan. Ngayon, dagdagan na rin natin ang iba pa o alamin natin ang iba pang mga salik na nakakapekto sa makataong kilos. Isa na dyan ang masidhing damdamin o passion. Pag sinabi pong masidhing damdamin, ito yung nagdidikta o isang bodily appetite pagkiling sa isang bagay o kilos o damdamin. Halimbawa na lang nito ay yung mga masisidhing damdamin. Sige, upang mas maunawaan, gamit ang isang sitwasyon, alamin nga natin sa sobrang kagalakan ng lalaki dahil sa pagkapasa niya sa bar exam ay bigla niyang niyakap ang katabi niyang babae. Maari ba siyang kasuhan ng sexual harassment? Sige, hintayin ko ang iyong kasagutan. Okay, maaari mong isulat ang kasagutan sa iyong notebook. So, para mas maintindihan natin, pag sinabi pong masidhing damdamin, ito po ay naglalayon kung saan tumutukoy ito sa malakas na utos ng sense of appetite kung saan intindihin natin mabuti batay sa sitwasyon. Maari nga ba siyang makasuhan ng sexual harassment? Hindi po. Dahil ayon nga po doon sa masidhing damdamin na una ang kanyang emosyon bago niya gawin ang isang kilos. Dahil dyan, hindi niya sinasadya o hindi pinagkaloob yung kilos bago niya ito ginawa. Ang tawag dyan ay antecedent o nauuna. Damdamin na nadarama o napupukaw kahit hindi niloob o sinadya. Pag naman sinabi natin na ginawa niya o sinadya niya yung isang emosyon o damdamin, ito'y tinatawag na nahuhuli o consequent. Damdaming sinasadya, mapukaw at inaalagaan kapag ang kilos ay sinasadya o niloob at may pagkukusa. Halimbawa, pumunta ang teacher nyo at nakita niyang maingay kayo sa klase. At dahil dyan, sumigaw siya na manahimik kayo o tumahimik kayo.
So, ito'y tinatawag na nahuhuli dahil nagkaroon na ng pagkakataon at sinadya na ng guro nyo na marinig nyo yung gusto niyang sabihin, kaya siya sumigaw. Kung naiintindihan ang masidhin damdamin, dadako naman na tayo sa ikatlong salik na nakakaapekto sa mga kataong kilos, kung saan ito ay ang takot. Pag sinabing takot, ito yung pagkabagabag ng isip ng tao na humarap sa anumang uri ng pagbabanta sa kanyang buhay. Halimbawa, pagkatapos lamang ni Diego na manood ng isang nakakatakot na palabas, biglang may tumalon na pusa sa harapan niya, kaya siya ay napasigaw. Dahil dito, nagulat at nataranta ang mga tao sa bahay nila. Siya ba ay maaaring kasuhan ng alarming scandal? Hintayin ko ang inyong sagot. Okay? Pakisagutan na rin to sa inyong notebook. Okay. Hindi siya maaaring kasuhan ng alarming scandal. Bakit po? Tama. Dahil hindi ito kagustuhan ni Diego. Dahil hindi niya sinasadya kanyang emosyon at dahilan ito ng isang nag-uudyok na sitwasyon kung saan may tumalon na pusa sa kanyang harapan. Paano naman kung may pumuntang kaibigan mo at sumigaw-sigaw at sinabunutan ka at nagkaroon ng isang komosyon? Maari ba siyang kasuhan ng alarming scandal? Yes, dahil ito ay intensyon na ng tao at nagkaroon ng isang komosyon at nagkaroon din ng hindi maayos na pagkakaunawaan. Para naman ang ikaapat na salik. Para sa ikaapat na salik, ito ay ang karahasan. Pag sinabing karahasan ay pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ng isang tao na gawin ang isang bagay o labag sa kanyang kilos loob o pagkukusa. Halimbawa na lang nito ay mga nabubuli sa klase. So dito, katulad ng sitwasyon na maaaring i-share lang iyong mga classmates, katulad ng pinipilit ka magbigay ng pagkain para hindi ka masaktan. So ang puwersang pumipilit sa'yo ay para hindi ka saktan, kaya ginagawa mo na lang ang kilos kahit hindi mo kagustuhan. Yan po ay tinatawag na karahasan. At ang huli ay ang gawi. Ano kaya ang gawi? Ito yung paulit-ulit na sinasagawa at naging bahagi na ng sistema ng isang tao. Halimbawa na lang nito ay ang laging pagmumura bilang isang ekspresyon ng isang taong naging pang-araw-araw na gawain to. Bakit kaya? Pag sinabi kasing gawi o habits, ito ay parte na ng sistema ng pang-araw-araw ng isang individual. So, mapanagutan pa rin po ba ito? Yes po. Dahil nagsimula ito bilang isang pagkukusang salita ng hindi maganda at nakasanayan na lamang. Diyan nagtatapos ang 5 salik na nakakapekto sa makataong kilos. Dahil alam ko naman na natutunan nyo na at marami kayong maibabahagi sa akin. Ngayon ay sagutin natin ang maikling pagsusulit. Para sa inyong maikling pagsusulit, dapat makita ko ito sa inyong notebook. Number 1. So, para sa panuto muna, basahin mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang letra na pinakaangkop ng sagot. Number 1. Number 2.
Okay, number 3. Dahil naulit ang numero 3 and 4, bonus po ang 4 at ang huli ay 5. Magaling! Dahil dyan, hihintayin ko na lang mga kasagutan nyo sa notebook. Balikan nga natin. Natukoy ba natin ang bawat salik na nakakapekto sa pananagutan ng tao? Yes. Nabigyan ba natin ng halaga ang pagiging mapanagutan natin sa kilos na ginagawa natin? Yes na yes. At ang huli, nakapagsusuri ba tayo batay sa sarili natin, mga salik na nakakapekto sa pananagutan natin? Yes. Dahil dyan nagtatapos ang ating aralin sa Module 6, ang salik na nakakapekto sa pananagutan o sa makataong kilos. So kung may katanungan, ulitin ko po, ang sasagutan nyo lamang ay ang baliktanaw, ang acts of man at human act, maalaala mo kaya, at ang maikling pagsusulit sa notebook. Para naman sa inyong gawain number 2, by pair, sa intermediate paper po ito at ipapasa next meeting. Maraming salamat po.